Ang kasalanan ay parang isang lason na dahan-dahan mong iniinom araw-araw. Sa simula, akala mo'y wala lang, isang patak, isang maliit na sikreto na kaya mong itago. Ngunit habang tumatagal, ang lason ay kumakalat, sinisira ang bawat himaymay ng iyong pagkatao, hanggang sa isang araw, wala ka nang magawa kundi panoorin ang sarili mong pagbagsak. Ang gabing iyon ang aking pagbagsak. Nagsimula ito sa katahimikan, isang katahimikan na mas nakakabingi pa sa kahit anong sigaw. Umuwi si Vince mula sa kanyang trabaho, gaya ng dati, hinalikan niya ako sa pisngi, gaya ng dati, nagtimpla siya ng kape, gaya ng dati. Ngunit mayroong isang bagay na iba, ang kanyang mga kilos ay mabagal, kalkulado. Ang kanyang mga mata na dati ay laging naghahanap sa akin ay iniiwasan ako. Umupo siya sa aming paboritong sopa, hawak ang kanyang tasa ng kape. Ako naman, nasa kusina, nagkukunwaring abala sa paghahanda ng hapunan. Ngunit ang aking buong katawan ay alerto, naghihintay, dahil alam kong may mali. Alam kong ito na ang gabi ng paghuhukom. Trisha, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kalmadong iyon ay ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Halika dito. May kailangan tayong pag-usapan. Nanginginig ang aking mga tuhod habang lumalapit ako sa kanya. Sa ibabaw ng coffee table, sa pagitan ng kanyang tasa ng kape at ng mga magazine, nakalatag ang isang iPad. Ang aming family iPad. At sa screen nito, bukas ang isang conversation. Ang conversation namin ni David, ang mga mensahe, ang mga litrato, ang lahat ng ebidensya ng aking pagtataksil. Ano to? Tanong niya. Isang simpleng tanong, ngunit ang bigat nito ay sapat na para gumuho ang buong mundo ko. Vince, magpapaliwanag ako, sabi ko, ang aking boses sa isang pabulong na pagmamakaawa. Magpapaliwanag? Tumingin siya sa akin, at sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon naming pagsasama, nakita ko ang isang bagay sa kanyang mga mata na hindi ko pa nakita kailanman, isang purong pagkasuklam. Ano ang ipapaliwanag mo, Tresha? Ang mga I miss you, ang mga I love you, o itong litrato ninyong dalawa sa isang hotel sa Batangas noong araw na sinabi mong may seminar ka? Ang bawat salita niya ay isang sampal, walang sigaw, walang pagmumura, tanging isang malamig at matalim na paglalahad ng aking mga kasalanan. Sino siya? Tanong niya, hindi ako nakasagot. Sino siya, Trisha? Sa wakas, sumigaw siya. At ang sigaw na iyon ay bumasag hindi lang sa katahimikan ng aming tahanan, kundi pati na rin sa huling natitirang piraso ng aking dignidad. Si Si David, sabi ko sa gitna ng aking mga hikbi. Isang kliyente. Kliyente? Tumawa siya. Isang tawang walang buhay, puno ng pait. Kailan pa, Trisha? Gaano nakatagal ninyo akong ginagawang tanga sa sarili kong pamamahay? 6 na buwan, pag-amin ko. 6 na buwan. 6 na buwan ng mga kasinungalingan. 6 na buwan ng mga ninakaw na sandali. 6 na buwan na pagtataksil sa lalaking ibinigay sa akin ang lahat. Tumayo si Vince. Naglakad siya patungo sa dingding kung saan nakasabit ang aming pinakamalaking wedding portrait. Isang larawan namin, masaya, puno ng pag-asa. Tinitigan niya ito ng matagal. At pagkatapos, sa isang marahas na kilos, sinuntok niya ito. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ang kanyang kamay ay nagdugo, ngunit tila hindi niya ito naramdaman. Bakit? Tanong niya, nakatalikod pa rin sa akin, ang kanyang boses ay basag na. Sa lahat ng ibinigay ko sa iyo, sa pamilyang binuo natin, bakit hindi pa iyon naging sapat? Ano ang pagkukulang ko? Hindi ikaw, Vince. Ako, sabi ko, lumuluhod na sa sahig. Ako ang may problema. Naramdaman kong nawawala na ako, na ako'y asawa mo na lang, na ako'y ina na lang ng mga anak natin. Nakalimutan ko na
kung sino si Trisha. At sa kanya naramdaman kong muli akong ako. Ang aking mga paliwanag ay hungkag, mga makasariling dahilan na hindi kayang bigyang katarungan ang sakit na idinulot ko. Humarap siya sa akin. Ang dugo mula sa kanyang kamay ay tumutulo sa sahig. Nawala ka, Trisha. Ako ang kasama mong nawala. Sabay tayong nawala sa mga gabi ng pag-aalaga sa mga bata. Sabay tayong nawala sa mga bayarin at responsibilidad. Ganoon ang buhay may asawa. Pero hindi ako naghanap ng iba. Hindi kita trinaidor. Pagkatapos noon, pumasok siya sa aming home office at malakas na isinara ang pinto. Narinig ko ang paglock nito. Naiwan akong mag-isa sa sala sa gitna ng mga basag na bubog ng aming larawan. Ang gabi ay naging isang mahabang, walang katapusang paghihirap. Bawat sulok ng aming bahay ay isang paalala ng aming masayang nakaraan. Ang sofa kung saan kami unang nag-usap tungkol sa pagkakaroon ng mga anak. Ang kusina kung saan tinuruan niya akong magluto. Ang hagdanan kung saan ko siya sinagot nang yayain niya akong magpakasal. Naalala ko ang simula, ang pag-ibig na mabilis at puno ng pagnanasa. Ngunit habang tumatagal, ang apoy ay unti-unting naging baga. Ang mga sorpresa ay napalitan ng rutina. Ang mahabang pag-uusap ay napalitan ng pagod na katahimikan. Unti-unti, nagkaroon ng distansya sa pagitan namin, isang distansyang hindi namin napansin, hanggang sa ito'y naging isang malawak na bangin. At sa gitna ng bangin na iyon, dumating si David, isang arkitekto, puno ng buhay, puno ng papuri. Sa kanya ako ay si Trisha, ang magandang babae, ang matalinong profesional. Hindi ako ang nanay na kailangang mag-alala sa baon ng mga bata. Hindi ako ang asawang kailangang mag-asikaso ng bahay. Pinunan niya ang isang pagkukulang na hindi ko alam na nararamdaman ko pala. At sa pagpunan niyang iyon, sinira ko ang lahat ng mayroon ako. Hindi ko namalayan ang oras. Ang dilim sa labas ay napalitan na ng isang maputlang liwanag. Sumisikat na ang araw sa isang bagong mundo. Isang mundong wasak na. Bumukas ang pinto ng opisina. Lumabas si Vince. Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang mga mata ay walang tulog. Ngunit ang kanyang mukha ay kalmado na. Isang kalmadong mas nakakatakot pa kaysa sa kanyang galit kagabi. Tumingin siya sa akin na nakaupo pa rin sa sahig. "Tumayo ka, Trisha," sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Dahan-dahan akong tumayo. "Mamayang hapon, pag-uwi ng mga bata mula sa eskwela, kakausapin natin sila," sabi niya. "Ipaliwanag natin sa kanila na hindi na titira si Papa dito sa bahay." Ang kanyang mga salita ay isang hatol. "Vince, please, huwag. Kaya pa nating ayusin ito." "Ayusin?" Tumingin siya sa basag na larawan sa sahig. "May mga bagay, Trisha, na kapag nabasag na, hindi na kayang ayusin pa. Pwedeng pagdikit-dikitin, pero mananatili na ang mga lamat habang buhay. At ayokong mabuhay sa isang relasyong puno ng lamat." Naglakad siya papunta sa aming silid. Sumunod ako. Naglabas siya ng isang maleta at nagsimulang mag-impake. Ang bawat damit na tiniklop niya ay isang paalam. "Saan ka pupunta?" tanong ko. "Hindi mo na kailangang malaman." "Paano kami? Paano ang mga bata?" Huminto siya sa kanyang ginagawa at humarap sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang pinal na desisyon. "Huwag kang mag-alala, hindi ko sila pababayaan. Ibibigay ko ang lahat ng suportang kailangan nila. Pero tayong dalawa," umiling siya. "Tapos na tayo, Trisha." Ang mga salitang iyon ay ang huling pako sa aking ataul. Tapos na. Ganoon na lang kadali, isang pagkakamali at ang 15 taon ay naglaho na parang bula. Natapos siyang mag-impake at naglakad palabas ng silid. Huminto siya sa aking harapan sa huling pagkakataon. "Para malinaw ang lahat," sabi niya, ang kanyang boses ay matigas na parang bato.
At para hindi ka na umasa pa, bukas na bukas din, hahanap ako ng pinakamagaling na abogado na mahahanap ko at sisimulan ko na ang proseso para sa annulment ng kasal natin. Pagkatapos niyang sabihin iyon, nilagpasan niya ako na parang hindi niya ako kilala. Narinig ko ang pagbukas at pagsara ng pinto sa ibaba. Narinig ko ang tunog ng kanyang sasakyan na papalayo. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng aming silid, sa gitna ng aming buhay na winasak ko. Ang kanyang huling mga salita ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Abogado. Annulment. Hindi lang niya ako iniiwan, binubura na niya ako sa kanyang buhay. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na simula ng aking kaparusahan. Isang kaparusahan na alam kong tatagal habang buhay. Ang araw pagkatapos umalis ni Vince ay mas masahol pa sa gabing nahuli niya ako. Ang katahimikan na iniwan niya ay isang mabigat na kumot na bumalot sa buong bahay, isang katahimikang puno ng mga hindi sinasabing akusasyon at ng amoy ng pagkawasak. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay hindi pa dumarating. Ang pinakamasakit na bahagi ay ang pagharap sa aming mga anak. Nang hapon na iyon, bumalik si Vince. Hindi bilang asawa, kundi bilang isang kasabwat sa isang malagim na tungkulin. Umupo kaming apat sa sala, ako, siya, at ang dalawa naming anak, si Mia na 14 na taong gulang at si Josh na 10 taong gulang. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkalito. Nagtataka kung bakit may maleta sa tabi ng pinto. Si Vince ang nagsalita. "Mga anak," sabi niya, ang kanyang boses ay pilit na pinatatag. "May kailangan kaming sabihin ni Mama sa inyo. Si Papa hindi na muna dito titira sa bahay." "Bakit?" Agad na tanong ni Josh. Ang kanyang mga mata ay nagsimula ng mamasa. "May ginawa po ba kaming masama?" "Wala, anak. Wala," mabilis kong sagot. Niyakap siya. "Kayo ang pinakamabait na mga anak sa buong mundo." "Nag-away po ba kayo ni Mama?" Tanong naman ni Mia, ang kanyang boses ay matigas, sinusubukang maging matapang para sa kanyang nakababatang kapatid. Tumingin sa akin si Vince at sa kanyang mga mata nakita ko ang isang tanong. Paano natin ito sasabihin? Ngunit wala nang tamang paraan para sabihin ang isang maling bagay. May mga problema lang sina Mama at Papa na kailangan naming ayusin ng magkahiwalay, sabi ni Vince. Pero hindi ibig sabihin noon ay hindi ko na kayo mahal. Palagi ko kayong mamahalin. Mga sumunod na sandali ay isang malabong panaginip ng mga luha, mga tanong na hindi masagot at mga yakap na walang kakayahang maghilom. Habang pinapanood ko ang aking mga anak na umiiyak sa bisig ng kanilang ama, naramdaman ko ang buong bigat ng aking kasalanan. Hindi lang isang asawa ang trinaidor ko, isang ama ang inalis ko sa kanyang mga anak. Isang buong pamilya ang winasak ko dahil sa isang makasariling pagkakamali. Nalaman ko na lang pagkatapos ng ilang araw na tinupad ni Vince ang kanyang banta. Habang ako ay abala sa pag-iyak at pagsisisi, siya ay kumikilos na. Nagsimula siyang maghanap ng abogado, ang pinakamagaling, ang pinakamatapang, isang abogado na tutulong sa kanyang burahin ako sa kanyang buhay. At doon, sa paghahanap niyang iyon, ang landas niya ay nag-cruise sa landas ng isang babaeng magiging susi sa susunod na kabanata ng aming pagkawasak. Ito pala ang nangyari. Sa rekomendasyon ng isang kasamahan, pumasok si Vince sa isang maliit ngunit respetadong law firm sa Makati. Doon, sa isang silid na napapaligiran ng mga libro ng batas, una niyang nakilala si AD. Si Attorney Adi Valbuena. Nilarawan siya sa akin ni Vince kalaunan sa isa sa aming mga formal na pag-uusap. Si Adi raw ay isang babaeng may matatalinong mga mata, isang babaeng kalmado ngunit may diin sa pananalita.
Sa unang pag-upo pa lang ni Vince, naramdaman na raw niya ang isang kakaibang koneksyon. Inilatag ni Vince ang lahat, ang 15 taon ng pagsasama, ang 2 anak, at ang aking pagtataksil. Nakinig lang daw si Adi, hindi nagsasalita, paminsan-minsan ay tumatango. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pag-unawa na hindi inaasahan ni Vince mula sa isang abogado. "I want out," sabi raw ni Vince. "Gusto ko ng annulment, the fastest way possible." "Ang annulment ay hindi mabilis, Mr. De Villa," sagot daw ni AD. Ang kanyang boses ay propesyonal ngunit may bahid ng simpatiya. "Ito ay isang mahaba at masakit na proseso." Habang nagpapaliwanag si AD tungkol sa mga legal na hakbang, may isang bagay na napansin si Vince. Ang daliri ni Adi kung saan dapat nakasuot ang isang wedding ring. Walang singsing. Ngunit may isang malinaw na marka, isang tanlin na nagsasabing kamakailan lang ito hinubad. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang tumunog ang telepono ni Adi. Tiningnan niya ito at nakita ni Vince ang mabilis na pagbabago sa kanyang mukha. Isang kislap ng sakit na mabilis niyang itinago. "Excuse me for a moment," sabi niya at mabilis na pinatay ang tawag. "Are you okay, attorney?" tanong ni Vince. Isang mapait na ngiti ang isinagot ni Adi. "My own annulment case was just finalized last month," sabi niya. "Some wounds just take longer to heal. Now, back to your case." At sa sandaling iyon, ang kanilang relasyon ay nagbago. Hindi na lang sila basta abogado at kliyente. Sila ay naging 2 taong may parehong sugat, 2 taong parehong nakaranas ng parehong klase ng pagtataksil. At sa kanilang parehong pinagdadaanan, isang hindi inaasahang pagkakaunawaan ang nabuo. Ang kanilang mga sumunod na pagkikita ay hindi na lang tungkol sa batas. Madalas, pagkatapos nilang pag-usapan ang aking kaso, ang kanilang usapan ay napupunta sa mga personal na bagay. Sa sakit, sa galit, sa pakiramdam ng pagiging bigo. Natagpuan ni Vince kay Adi ang isang taong nakakaintindi sa kanya hindi lang bilang isang kliyente, kundi bilang isang taong wasak din. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ako ay nasa bahay, isang bilanggo ng aking sariling pagsisisi. Sinusubukan kong kausapin si Vince, ngunit ang kanyang mga sagot ay laging maikli at pormal, laging tungkol sa mga bata. Ang pader sa pagitan namin ay lalong tumataas at tumitibay. At hindi ko alam na sa kabilang panig ng pader na iyon, may isang taong tumutulong sa kanyang magtayo nito. Isang gabi, hindi ko na natiis. Pagkatapos ng ilang linggong halos hindi kami nagkikita, nagdesisyon akong puntahan siya sa bago niyang tinutuluyang apartment. Isang maliit na unit na malayo sa kinasanayan naming buhay. Nagdala ako ng pagkain, ang kanyang paboritong adobo. Isang desperadong hakbang, isang tangkang pag-amo. Pagdating ko doon, wala siya. Kakatok na sana ako nang mapansin kong bahagyang nakaawang ang pinto. Pumasok ako. Ang lugar ay maliit at malungkot. Ang tanging mga gamit ay ang mga damit niya at ilang mga libro. Ang puso ko ay lalong nanikip. Ito ang buhay na ibinigay ko sa kanya. Aalis na sana ako para mag-iwan na lang ng note nang may makita ako sa ibabaw ng kanyang maliit na lamesa. Mga papeles, mga legal na dokumento. Dahil sa kuryosidad, lumapit ako at doon nakita ko ito. Ang formal na petisyon para sa aming annulment. Binasa ko ang mga nakasulat, ang aking pangalan, ang kanyang pangalan, ang mga pangalan ng aming mga anak, at ang dahilan, psychological incapacity. Ang mga salitang iyon ay tila mga sundang na itinarak sa aking pagkatao. Ako raw ay psychologically incapacitated para gampanan ang aking mga tungkulin bilang isang asawa. Ako, na ibinigay ang lahat, na minahal siya ng buong buo bago ako nagkamali.
Ang bawat legal na termino ay isang sampal, isang insulto sa aming 15 taon. Umiiyak na ako habang binabasa ko ito. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay hindi pa dumarating. Sa unang pahina ng dokumento, may isang dilaw na sticky note na nakadikit, isang sulat kamay na hindi pamilyar sa akin, isang sulat kamay ng isang babae, maayos, matatag at elegante. Ang nakasulat, lala sa pagbaumunas, Vince. Please review the revisions. Idinagdag ko na yung part na pinag-usapan natin tungkol sa well-being ng mga bata. Tawagan mo ako kung may tanong ka. Stay strong. A. Napatitig ako sa letrang iyon. D. Ang kanyang abogado. Ang nota ay hindi isang formal na mensahe mula sa isang abogado. Ito ay personal. Ang mga salitang stay strong ay hindi isinusulat ng isang estranghero. Ito ay mga salitang binibitawan ng isang taong may pakialam, isang taong kakampi. Sa sandaling iyon, isang bagong takot ang gumapang sa aking puso. Mas malala pa sa takot na iwanan niya ako. Na-realize ko, hindi na lang ako lumalaban para kay Vince. Hindi na lang ako lumalaban para sa aking pamilya. May bago na akong kalaban. Isang babaeng hindi ko kilala. Isang babaeng matalino, isang babaeng nasa panig niya, isang babaeng hindi lang tumutulong sa kanyang hiwalayan ako, kundi tumutulong din sa kanyang maging matatag habang ginagawa niya ito. Ang laban para sa aking kasal ay hindi na lang sa pagitan naming dalawa ni Vince. May pangatlo ng kasali, at ang pangatlong iyon ay ang mismong taong may hawak ng lahat ng sandata para tuluyan akong talunin. Ang maliit na piraso ng dilaw na papel ay naging simbolo ng lahat ng aking kinatatakutan. Hindi na lang ako lumalaban sa isang asawang nasaktan. Lumalaban na ako ngayon sa isang alyansa. Isang alyansang binuo sa parehong sakit, pinagtibay ng batas at sinilyuhan ng isang personal na pangako. Satki, stay strong. Ang A na iyon na dati isang misteryo, ngayon ay isang malinaw na banta sa aking harapan. Umalis ako sa apartment ni Vince ng gabing iyon na may bagong determinasyon. Isang determinasyong isinilang mula sa desperasyon. Kung dati ang plano ko ay maghintay at umasa na lalambot ang puso ni Vince, ngayon alam kong kailangan kong kumilos. Kailangan kong ipaalala sa kanya kung ano ang mayroon kami, kung ano ang pamilyang sinisira niya, bago pa man tuluyang magtagumpay ang kanyang abogado sa paglalagay ng lason sa kanyang isipan. Ang una kong ginawa ay isang pagtatangkang bumalik sa nakaraan. Inalam ko ang kanyang schedule. Nalaman kong tuwing Biyernes ng hapon, pagkatapos ng trabaho, madalas siyang dumadaan sa dati naming universidad para maglakad-lakad, isang paraan niya para mag-isip. Doon. Doon ko siya haharapin, sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. At ganoon nga ang nangyari. Naghintay ako sa ilalim ng malaking puno ng akasya kung saan niya ako unang hinalikan. Nang makita ko siyang naglalakad papalapit, ang puso ko ay kumabog ng malakas. Ang itsura niya ay mas pagod, mas payat. Ngunit para sa akin, siya pa rin ang Vince na minahal ko. Vince, tawag ko. Huminto siya, nagulat. Trisha, anong ginagawa mo dito? Nagkataon lang, pagsisinungaling ko. Naalala ko lang, dito sa ilalim ng punong ito, dito nagsimula ang lahat, di ba? Sinubukan kong mangumiti, isang ngiting puno ng alaala. Naaalala mo ba yung unang date natin? Yung pinilit mo akong kumain ng isaw at sinuka ko lang? O yung gabi ng graduation natin kung kailan sinabi mong ako na ang babaeng papakasalan mo? Ang bawat alaala ay isang pagsubok, isang pilit na paghila sa kanya pabalik. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling blanko. Tumigil ka na, Trisha. Sabi niya, ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Walang maidudulot na maganda ang pagbabalik sa nakaraan. Pero iyon tayo, Vince. Ang mga alaalang iyon ang bumuo sa atin. Ang mga alaalang iyon, sabi niya,
Sa wakas ay tumingin sa akin ng diretso, at ang lamig sa kanyang mga mata ay tumagos sa aking kaluluwa. Ay sinira na ng mga bago mong alaala kasama ang ibang lalaki. Hindi na natin mabubura ang nangyari sa pamamagitan ng pagbabalik sa nakaraan. Umalis ka na, Trisha. Hayaan mo na akong mag-isa. Tumalikod siya at naglakad palayo. Iniwan akong mag-isa sa ilalim ng puno ng aming mga alaala na ngayon ay naging isang malamig na saksi sa aming katapusan. Ang unang pag-atake ko ay nabigo, at sa aking pagkabigo, isang mas mapanganib na ideya ang nabuo sa aking isipan. Kung hindi ko kayang kumbinsihin si Vince, marahil ang taong nasa likod niya ang dapat kong kausapin. Ang kanyang abogado, ang misteryosang si A. Kinuha ko ang mga legal na dokumento na nakita ko sa kanyang apartment. Nakasulat doon ang pangalan ng law firm at ang pangalan ng kanyang abogado, Ate Adrienne Valbuena. Adi. Isang desisyon na isinilang mula sa purong desperasyon. Pupuntahan ko siya, kakausapin ko siya bilang isang babae, bilang isang ina. Ipapaunawa ko sa anya na ang kanyang ginagawa ay hindi lang isang trabaho. Ito ay pagsira sa isang pamilya. Naniwala ako na kung makikita niya ang aking pagsisisi, kung maririnig niya ang aking kwento, marahil maawa siya. Marahil tutulungan niya ako. Kinabukasan, nagtungo ako sa kanyang opisina sa Makati. Isang mataas na gusali, isang malamig na lobby. Hindi ako nagpa-appointment. Ayokong bigyan siya ng pagkakataong tumanggi. I need to see Attorney Valbuena. It's an emergency, sabi ko sa kanyang sekretarya. Pagkatapos ng ilang minutong paghihintay na tila isang oras, pinapasok ako. Ang kanyang opisina ay simple ngunit elegante. Mula sa kanyang bintana, tanaw ang buong syudad. Nakaupo siya sa likod ng isang malaking mesa, abala sa pagbabasa ng mga papeles. Nang pumasok ako, dahan-dahan siyang nagangat ng tingin. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang mga mata ay matalino. Walang bakas ng pagkagulat. Tila inaasahan na niya ang aking pagdating. Mrs. De Vela, bati niya. Please, have a seat. Anong maipaglilingkod ko sa'yo? Ang kanyang pagiging profesional ay lalong nagpakaba sa akin. Attorney Valbuena. Adi, pwede ba kitang tawaging Adie? Isang bahagyang pagtaas ng kanyang kilay ang kanyang naging sagot. Nandito ako, hindi bilang asawa ng kliyente mo. Sabi ko, ang aking boses ay nanginginig. Nandito ako bilang isang ina, bilang isang asawa na nagkamali at gustong itama ang lahat. Inilatag ko sa kanya ang aking puso. Ikinuwento ko ang tungkol sa aming mga anak, ang sakit na nararamdaman nila, ang aking malalim na pagsisisi, ang pag-asang kaya pa naming ayusin ang aming pamilya. Nakikiusap ako sa iyo, sabi ko, ang aking mga luha ay nagsisimula ng mamuo. Huwag mong ituloy ito. Payuhan mo si Vince na subukan ulit. Bigyan niyo kami ng isa pang pagkakataon para sa mga bata. Nakinig lang siya. Hindi nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mrs. De Villa, sabi niya pagkatapos kong magsalita, ang kanyang boses ay nanatiling kalmado at propesyonal. Naiintindihan ko ang iyong pinagdadaanan. Ngunit ako ay isang abogado. Ang aking tungkulin ay bigyan ng pinakamahusay na legal na payo ang aking kliyente base sa kanyang mga kagustuhan. At ang gusto ng kliyente ko ay ang annulment. Pero hindi mo naiintindihan. Kiit ko, ang aking desperasyon ay nagiging frustrasyon na. Hindi ito tungkol sa batas, tungkol ito sa pamilya. Sa pag-ibig, paano mo ito maiintindihan? Isa ka lang abogadong walang puso na ang tanging iniisip ay ang manalo sa kaso. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa amin. Tinitigan niya ako. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagslip ng kanyang profesional na maskara. Nakita ko ang isang kislap ng sakit sa kanyang mga mata.
Akala mo ba hindi ko naiintindihan, Mrs. De Vella? Sabi niya. Ang kanyang boses ay naging isang mapait na bulong. Ang asawa na minahal ko ng 10 taon ay iniwan ako para sa sarili kong pinsan. Ang singsing na ito, sabi niya, itinaas ang kanyang kamay at ipinakita ang marka sa kanyang daliri, ay isinoli niya sa akin sa harap mismo ng aming buong pamilya noong Pasko. Natigilan ako. Kaya huwag mo akong pagsasabihan na hindi ko naiintindihan. Patuloy niya, ang kanyang boses ay dahan-dahang bumabalik sa pagiging matatag. Alam na alam ko ang pakiramdam na lokohin. Alam na alam ko ang pakiramdam na magmukhang tanga sa harap ng lahat. Pero alam ko rin ang pakiramdam na kailangan mo nang bumitaw para mabuhay ka ulit. At yun, yun ang tinutulungan kong gawin ng kliyente ko. Ang kanyang mga salita ay isang malakas na suntok sa aking sikmura. Ang babaeng akala ko'y isang malamig na kalaban ay katulad ko rin pala, isang biktima. Ngunit ang pagkakaiba namin, siya ay nakabangon na. At ang kanyang pagbangon ay ginagamit niya ngayon para tulungan si Vince na gawin din ang pareho. Ang aking sandata, ang aking apela sa emosyon ay nawala ng saysay. Mas lalo siyang naging mapanganib sa aking paningin dahil ang kanyang motibo ay hindi pera o tagumpay. Ang kanyang motibo ay isang bagay na mas malalim. Isang paniniwala na ang paghiwalay sa akin ay ang tanging paraan para maligtas si Vince. Nakatayo na sana ako para umalis, talunan at walang masabi nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Vince. Huminto siya nang makita niya ako. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng gulat, pagkatapos ay inis, at sa huli, isang malalim na pagkadismaya. Anong ginagawa mo dito, Trasha? Tanong niya. Ang tono niya ay hindi sa isang asawa, kundi sa isang taong nanggugulo. Bago pa ako makasagot, ang kanyang atensyon ay agad na napunta kay AD. Ang kanyang boses ay biglang lumambot. Ang kanyang mga mata ay napuno ng pag-aalala. Adi, okay ka lang? Tanong niya. Sinaktan ka ba niya? I'm sorry about this. Hindi dapat ito nangyari. Nakatayo lang ako doon, isang hindi nakikitang multo sa kanilang harapan. Ang kanyang unang reaksyon ay hindi ang kausapin ako, kundi ang protektahan siya. Ang aluin siya. Tumingin si Adi kay Vince. I'm fine, Vin. See, Mrs. De Villa and I were just finishing our conversation. Ang paraan ng pagtingin nila sa isa't isa, ang hindi sinasabing pag-aalala sa kanilang mga mata, ang pagiging kampante nila sa presensya ng isa't isa, lahat ng iyon ay isang malinaw na larawan. Pumunta ako sa opisinang ito para harapin ang aking karibal sa korte. Ngunit ang natuklasan ko ay mas masahol pa. Ang babaeng ito ay hindi lang abogado ni Vince. Siya na ang kanyang kakampi, ang kanyang tagapagtanggol, ang kanyang kapayapaan. Sa isang iglap, naunawaan ko ang lahat. Huli na ako, hindi ko lang kailangang bawiin ang puso ng aking asawa. Kailangan ko munang sirain ang isang bagong pader na itinayo sa paligid nito. At ang pader na iyon ay may pangalan. Adi. Ang pag-alis ko sa opisina ni Adi ay isang malinaw na pagkatalo. Ang bawat hakbang ko sa malamig na hallway ng gusali ay isang paalala na ang babaeng aking hinarap ay hindi lang isang karibal, kundi isang salamin ng lahat ng bagay na hindi ako. Siya ay kalmado, ako ay magulo. Siya ay matatag, ako ay marupok. At higit sa lahat, siya ang biktima na nakabangon na, samantalang ako ang salarin na nalulunod pa rin sa sariling pagkakasala. Sinundan ako ni Vince palabas ng elevator. Inaasahan ko ang isang sigaw, isang panunumbat, ngunit ang kanyang boses ay mas masahol pa roon. Ito ay malamig at walang emosyon. Huwag mo nang uulitin yon, Trisha, sabi niya, humaharang sa aking daraanan. Huwag mo nang guguluhin si Adi. Ang problemang ito ay sa ating dalawa lang.
Sa ating dalawa? Hindi makapaniwalang tanong ko. Vince, hindi mo ba nakikita? Matagal nang hindi ito tungkol sa ating dalawa lang. Kasali na siya. Siya na ang kakampi mo. Si Adi ay abogado ko lang, giit niya. Ginagawa niya lang ang trabaho niya. Trabaho? Ang aluin ka? Ang protektahan ka mula sa akin? Trabaho ba yun ng isang abogado? Hindi siya sumagot at ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa sa kahit anong pag-amin. Umalis ako ng gabing iyon na may isang mapait na katotohanan sa aking puso. Ang pader na itinayo ni Vince sa pagitan namin ay may pangalan na at ang pangalan na iyon ay Adi. Ang mga sumunod na linggo ay isang paglalakbay sa impyerno ng aking sariling isipan. Naging isang obsesyon ang pag-alam kung sino nga ba si Adrienne Valbuena. Sa tulong ng internet, sinimulan ko ang aking munting investigasyon. Nakita ko ang kanyang mga litrato. Maganda siya, oo, ngunit hindi sa paraang nakakasilaw. Ang kanyang ganda ay nasa kanyang kumpiyansa, sa talino na mababasa mo sa kanyang mga mata. Nabasa ko ang mga artikulo tungkol sa kanya, ang mga kasong ipinanalo niya. Isa siyang magaling na abogado, isang babaeng hinahangaan, isang babaeng kabaligtaran ko sa lahat ng aspeto. Nagsimula rin akong makarinig ng mga kwento mula sa iilang kaibigan na hindi pa tuluyang tumatalikod sa akin. Nakita ko si Vince noong isang linggo, sabi ng isa. Mukha siyang mas payapa ngayon. Sabi niya, malaki raw ang naitutulong ng abogado niya. Nagkikita raw sila madalas, sabi naman ng isa pa. Hindi lang sa opisina, minsan sa labas. Dinner, kape. Sabi ng iba, baka may namamagitan na sa kanila. Ang bawat kwento ay isang karayom na tumutusok sa aking puso. Habang ako ay nasa bahay, nag-iisa at lugmok. Si Vince ay unti-unting bumabangon at ang kamay na humihila sa kanya pataas ay ang kamay ng babaeng dapat sana'y kalaban niya. Nalaman ko kalaunan kung paano lumalim ang kanilang samahan. Ang kanilang mga legal na pag-uusap ay naging mga personal na pagbabahagi. Sa isa sa kanilang mga meeting, si Adi pala ang bumigay. Ang kanyang dating asawa ay patuloy siyang ginugulo. At sa gitna ng kanilang pag-uusap, hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha. Si Vince, nasanay na siya ang inaalo, ang biglang naging taga-alo. Sa sandaling iyon, ang kanilang dinamika ay tuluyang nagbago. Nakita ni Vince na si AD, sa kabila ng kanyang katatagan, ay isang babaeng sugatan din, tulad niya. At sa pag-aalok niya ng panyo at pakikinig, naramdaman ni Vince ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang maging kailangan, ang maging sandalan. Ang pinakamasakit na balita ay dumating mula sa aking sariling anak. Isang linggo pagkatapos ng visitation day ni Vince, umuwi si Josh na masaya. Mama, Papa has a new friend. Her name is Tita AD. Masiglang kwento niya. We saw her at the bookstore. She's super nice. She bought me a new comic book. Nanlamig ang aking buong katawan. Talaga anak? Pilit kong nangiti. Opo, sabi ni Papa, she's his lawyer, but they look like friends. Papa was smiling a lot, Mama. The real kind of smiling. Ang huling pangungusap ni Josh ay isang punyal. Tsay, the real kind of smiling. Ang ngiting matagal ko nang hindi nakikita sa kanya. Ang ngiting ako ang dahilan kung bakit nawala. At ngayon, may iba nang nagpapabalik noon. At ang babaeng iyon ay unti-unti nang pumapasok sa buhay ng mga anak ko. Dahil sa takot at desperasyon, sinubukan kong baguhin ang aking estratehiya. Itinigil ko ang komprontasyon. Lubukan kong maging ang Trisha na minahal niya noon. Ang maalaga, ang maunawain. Nagluluto ako ng mga paborito niyang pagkain at iniiwan sa tapat ng pinto ng kanyang apartment. Nagpapadala ako ng mga lumang litrato namin kasama ang mga bata sa kanyang email na may caption na
Naaalala mo pa ba kung gaano tayo kasaya? Sinusubukan kong ipaalala sa kanya ang pamilyang sinisira niya, ngunit ang lahat ng iyon ay walang epekto. Ang aking mga kilos ay hindi na niya nakikita bilang pagmamahal, kundi bilang manipulasyon. Isang gabi, tumawag siya. Trisha, please stop it, sabi niya. It's not helping. Pinapahirapan mo lang ang sarili mo at ako. Ang aking pagsubok na maging anghel ay lalo lang nagpatunay sa kanyang desisyon na ako ang demonyo sa buhay niya. Isang gabi, habang nagmamaneho ako pauwi, napadaan ako sa isang art gallery at sa loob, sa likod ng salamin, nakita ko sila, si Vince at si ID. Nakatayo sila sa harap ng isang malaking painting, magkatabi. Hindi sila magkahawak kamay. Walang anumang romantikong kilos, nag-uusap lang sila. Ngunit ang paraan ng kanilang pagtayo, ang komportableng distansya sa pagitan nila, ang paraan ng pagtawa ni Vince sa isang bagay na sinabi ni ID, ang lahat ng iyon ay sumisigaw ng isang bagay na mas malalim pa sa pagkakaibigan. Mukha silang isang mag-asawang matagal nang magkasama na nagbabahagi ng isang tahimik at payapang sandali. Mabilis kong itinabi ang aking kotse sa isang madilim na eskinita. At mula doon, pinanood ko sila, isang multo na nagmamasid sa bagong buhay ng kanyang asawa. Ang sakit ay napakabigat, napakatotoo. Dahil sa sandaling iyon, nakita ko ang kaligayahang hindi ko na kayang ibigay sa kanya. At nakita ko ang babaeng kayang-kaya itong ibigay. Ang huling dagok ay dumating pagkalipas ng ilang araw sa pamamagitan ng isang sobre. Isang formal na sulat mula sa law firm ni Adi Valbuena. Inaasahan kong isa na namang abiso tungkol sa annulment. Ngunit iba ang laman nito. Isang temporary protection order. Binasa ko ang mga nakasulat. Si Vincent de Villa ang nagsasakdal. Si Patricia Ramos de Villa ang isinasakdal. Nakasaad doon na dahil sa aking paulit-ulit na panggugulo at harassment, partikular na ang aking pagpunta sa opisina ni Atamar Valbuena at sa apartment ni Mr. De Villa nang walang paanyaya, inaatasan ako ng korte na huwag lumapit sa kanila sa distansyang 100 metro. Ako ay pormal na pinagbabawalang pumasok sa kanilang mga lugar ng trabaho at tirahan. Hawak ko ang papel, nanginginig. Ang batas. Ginamit nila ang batas laban sa akin. Ang aking desperadong pagsubok na ayusin ang aming pamilya ay itinuring na ngayong isang krimen, isang harassment. At sa ilalim ng dokumento, malinaw na nakasulat ang pangalan ng abogadong naghanda nito, Attorney Adrienne Valbuena. Hindi na lang siya ang pader sa pagitan namin ni Vince. Siya na ang batas. Siya na ang may kapangyarihan mula sa korte para ilayo ako sa sarili kong asawa. Ang aking titulo bilang asawa ay nawalan na ng saysay. Sa mata ng batas, ako na ngayon ay isang istorbo, isang panganib, isang taong kailangang ilayo. Ang dokumentong iyon ang pinakamasakit sa lahat dahil hindi ito isang sulat ng pag-ibig o isang regalo. Ito ay isang legal na deklarasyon na ako ay isang taong labas na, isang outsider sa buhay ng sarili kong pamilya. At ang babaeng nagpatibay sa deklarasyong iyon ay ang babaeng unti-unti nang pumapalit sa aking lugar. Ang Temporary Protection Order ay hindi lang isang piraso ng papel. Ito ay isang pader, isang legal na pader na itinayo ni Vince sa tulong ni Adi para tuluyan na akong itaboy sa labas ng kanilang bagong mundo. Ang bawat salita na nakasulat doon ay isang sampal sa aking pagkatao. Harassment, panggugulo. Ako na asawa niya. Ako na ina ng kanyang mga anak. Ako na sa loob ng 15 taon ay naging kanyang mundo. Ngayon, sa mata ng batas, ako ay isang panganib. Wala na tayong magagawa, anak, sabi ni Mama. Ang kanyang boses ay puno ng awa habang tinitignan niya ang dokumento. Sinubukan mo na ang lahat. Baka panahon ng tanggapin, baka panahon ng bumitaw.
Bumitaw, isang salitang napakadaling sabihin, ngunit napakahirap gawin. Paano ako bibitaw sa kalahati ng aking buhay? Ang mga sumunod na linggo ay isang paglalakad sa isang minahan ng sakit at kahihiyan. Ang aming usapan ni Vince tungkol sa mga bata ay idinadaan na lamang sa mga formal na text message. Walang emosyon, walang anumang bakas ng aming pinagsamahan. What time are you picking up the kids on Saturday? 8 a.m. I'll text you when I'm near. Tuwing araw ng kanyang pagbisita, ang aking puso ay laging dinudurog. Hinahatid ko ang mga bata sa isang neutral na lugar, isang parke o isang coffee shop. At alinsunod sa utos ng korte, kailangan kong maghintay sa loob ng kotse, 100 metro ang layo. Mula sa malayo, pinapanood ko ang aking mga anak na tumatakbo papalapit sa kanilang ama. At minsan, nandoon din siya, si AD. Nakikita ko kung paano siya ngumingiti sa aking mga anak, kung paano siya nakikipag-usap sa kanila ng may paggalang at pag-iingat. At nakikita ko kung paano si Vince, sa presensya ni Adi, ay nagiging mas magaan, mas masaya. Ako, na kanilang ina, ay isang bilanggo sa loob ng aking kotse, isang estrangherang nagmamasid sa malayo, habang ang babaeng sumisira sa aking pamilya ay malayang nakakalapit sa aking mga anak. Ang kabalintunaan ng lahat ng iyon ay isang lason na unti-unting pumapatay sa akin. Sa gitna ng aking pagkawasak, isang multo mula sa aking nakaraan ang muling nagpakita. Si David. Tumawag siya isang araw. Trish, nabalitaan ko ang nangyari. I'm so sorry. Kamusta ka? Buhay pa. Malamig kong sagot. Gusto sana kitang makita. Baka pwede tayong mag-usap. Baka, baka sakaling makatulong ako. Ang kanyang alok ay tila isang insulto. Makatulong? David, ikaw ang simula ng lahat ng ito. Tapos ngayon, aalukin mo ako ng tulong. Hindi ko sinasadya, Trish. Alam mo yan. At ngayong malaya ka na, baka pwede nating subukan. At doon, sumabog ang lahat ng galit na kinimkim ko para sa kanya. Ang galit na ibinubunton ko kay Vince, kay Adi, sa sarili ko. Subukan? Anong susubukan natin? Sirain din ang buhay mo. Wala kang naintindihan, David. Ang relasyon natin ay isang pagkakamali. Isang malaking pagkakamali na pinagsisisihan ko habang buhay. Huwag ka nang tatawag ulit. Ibinagsak ko ang telepono. Ang pakikipag-usap sa kanya ay isang masakit na paalala na ako ang may kasalanan. Ako ang nagbukas ng pinto sa demonyo. Ngunit ang pagsisisi ay walang nagagawa para ayusin ang mga nasira na. At ang pinakamatinding nasira ay ang aking mga anak. Si Mia, ang aming panganay, ay naging isang estranghera sa akin. Dati, kami ang pinakamalapit. Ngayon, halos hindi niya ako kinakausap. Ang kanyang mga sagot ay laging maikli. Ang kanyang mga mata ay laging puno ng galit at panunumbat. Isang gabi, sinubukan ko siyang kausapin. Anak, may problema ba tayo? Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay matatalim. Problema? Oo, ma, may problema. Ikaw ang problema. Mia, dahil sa'yo, umalis si Papa. Sigaw niya, ang kanyang mga luha ay nagsimula ng tumulo. Dahil sa'yo, nagkakagulo ang buhay natin. Sinira mo ang pamilya natin. I hate you. Tumakbo siya papasok sa kanyang kwarto at malakas na isinara ang pinto. Ang bawat salita niya ay isang punyal. Ang galit ng aking sariling anak. Ito na marahil ang pinakamatinding kaparusahan. Si Josh naman, ang aming bunso, ay nagsimulang magkaroon ng problema sa eskwela. Ang dating masayahing bata ay naging tahimik at laging malungkot. Tumawag ang kanyang guro. Lagi raw siyang tulala sa klase at minsan ay umiiyak ng walang dahilan. Ang sakit na nararamdaman ng aking mga anak ay isang salamin ng aking kabiguan. Ang aking paglaban para buuin ang pamilya ay lalo lang palang dumudurog sa kanila.
Isang gabi, pagkatapos ng isa na namang tawag mula sa eskwelahan ni Josh, umupo ako sa sahig ng aking silid sa gitna ng dilim. At doon, sa wakas, sumuko ako. Tumingin ako sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay isang estranghera. Isang babaeng pagod, wasak at talunan. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang kanyang mukha ay puno ng pighati. Sino ang babaeng ito? Hindi ito ang Trisha na kilala ko. Hindi ito ang Trisha na minahal ni Vince. Ano pa ang ipinaglalaban ko? Isang pag-ibig na matagal nang patay, isang titulong wala ng kahulugan, isang pamilyang ako mismo ang sumira. Umiyak ako. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang aking iyak. Hindi na ito iyak ng galit o desperasyon. Ito ay isang iyak ng pagtanggap. Pagtanggap sa katotohanang tapos na ang lahat. Natalo na ako, kinabukasan, tinawagan ko ang aking abogado. Ayoko na, sabi ko, ang aking boses ay kalmado. Itigil na natin ang paglaban. Pumapayag na ako sa lahat ng kondisyon ni Vince para sa annulment. Ang aking pagsuko ay hindi nagdulot ng kapayapaan. Ang naramdaman ko lang ay isang malaking kawalan, isang pakiramdam na ako'y isang dahong inanod sa ilog, walang direksyon, walang patutunguhan. Nang hapong iyon, para makatakas sa bigat sa loob ng bahay, naglakad-lakad ako. Napadpad ako sa isang lumang simbahan malapit sa amin. Pumasok ako hindi para magdasal, kundi para humanap ng katahimikan. Habang nakaupo ako sa isang sulok, may napansin akong isang grupo ng mga babae sa isang function room sa gilid ng simbahan. May isang maliit na karatula sa labas ng pinto. Akay, isang support group para sa mga babaeng hiwalay sa asawa. Dahil sa isang hindi maipaliwanag na udyok at dahil wala na rin namang mawawala sa akin, dahan-dahan akong tumayo at pumasok sa silid. Umupo ako sa likod, isang hindi kilalang anino. Nakikinig ako sa mga kwento ng ibang mga babae. May mga babaeng iniwan. May mga babaeng nang iwan. May mga babaeng galit. May mga babaeng nagsisisi. Ang kanilang mga kwento ay iba-iba, ngunit ang kanilang mga mata ay may iisang emosyon, sakit. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Sa huli, tumayo ang facilitator ng grupo. Isang babaeng may edad na, ang kanyang mukha ay puno ng mga linya ng karanasan, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng liwanag at pag-unawa. Marami sa atin ang dumarating dito na may iisang tanong, sabi niya. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit matatag. Paano ko siya mababawi? Paano ko aayusin ang aming pamilya? Tumingin siya sa aming lahat. Pero sa paglipas ng panahon, matututunan natin na mali pala ang ating mga tanong. Mali ang laban na ating ipinaglalaban. Huminga siya ng malalim. Dahil ang unang hakbang sa pagbangon, patuloy niya, ay hindi ang paglaban para sa lalaking nawala, kundi ang paglaban para sa babaeng naiwan, ang sarili ninyo. Ang kanyang mga salita ay tila isang kidlat na tumama sa aking natutulog na kaluluwa. Ang lahat ng aking ginawa sa loob ng mga nakaraang buwan, ang aking paghabol, ang aking pag-iyak, ang aking pakikipag-away, lahat ay para kay Vince. Lahat ay para sa pag-asang maibabalik ko siya. Ngunit hindi ko kailanman inisip ang sarili ko. Hindi ko kailanman inisip kung paano ko aayusin ang babaeng winasak ko. Sa sandaling iyon, sa loob ng isang maliit na silid na puno ng mga estranghero, isang bagong realisasyon ang sumibol sa akin. Ang aking pagsuko kay Vince ay hindi pala ang katapusan. Ito pala ang tunay na simula, ang simula ng isang bagong digmaan. Isang digmaan na hindi na para sa kanya, kundi para sa akin. Ang mga salita ng fasilitator ng support group, ang Akay, ay naging isang binhing itinanim sa tigang na lupa ng aking kaluluwa. At sa mga sumunod na linggo, sa bawat pagdalo ko sa kanilang mga sesyon, ang binhing iyon ay dahan-dahang dinidiligan.
unti-unting sumisibol. Sa simula, ako ay isang tahimik na anino sa sulok. Nakikinig lamang sa mga kwento ng ibang mga babae. Mayroong isang byuda na natutunang muling mabuhay. Mayroong isang single mother na buong tapang na itinataguyod ang kanyang mga anak. Mayroong isang babaeng tulad ko ay nagkamali at ngayon ay sinusubukang patawarin ang kanyang sarili. Sa kanilang mga kwento, sa kanilang mga luha at tawa, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang kinalimutan. Hindi ako nag-iisa. Ang akay ay naging aking kanlungan. Ang mga babaeng estranghero sa akin noon ay naging aking mga kapatid sa sakit at pagbangon. Sila ang nagturo sa akin na ang unang hakbang sa paghilom ay ang pagtanggap. Isang gabi, sa gabay ng aming facilitator, binigyan kami ng isang gawain. Ang sumulat ng isang liham para sa taong aming sinisisi sa aming sakit. Agad na pumasok sa isip ko si AD. Pagkatapos, si Vince. Ngunit habang nakatitig ako sa blankong papel, isang ibang pangalan ang dahan-dahang nabuo sa aking isipan. Ang pangalan na pinakatakot kong harapin, ang sarili ko. Nagpasya akong sumulat ng isang liham para kay Vince. Ngunit habang nagsusulat ako, na-realize ko na ang liham na ito ay hindi para iparating sa kanya, kundi para marinig ng sarili ko. Vince, isinusulat ko ito hindi para humingi ng isa pang pagkakataon. Isinusulat ko ito para sa wakas ay humingi ng tunay na tawad. Patawad hindi lang dahil niloko kita. Patawad dahil sa mga taon na magkasama tayo, unti-unti kitang binaliwala. Patawad dahil sa paghahanap ko sa aking sarili, nakalimutan kong katabi lang pala kita. Hinanap ko sa iba ang atensyon na hindi ko na ibigay sa iyo, at ang atensyon na hindi ko na hiningi mula sa iyo. Patawad dahil sinira ko hindi lang ang tiwala mo, kundi pati na rin ang pamilya na pareho nating pinangarap. Anuman ang mangyari sa atin, dalangin ko ang iyong kapayapaan. Dalangin ko ang iyong kaligayahan, kahit na ang kaligayahang iyon ay hindi na sa piling ko. Pagkatapos kong isulat ang liham, sinunog ko ito. At habang pinapanood ko ang papel na nagiging abo, naramdaman ko ang paggaan ng isang mabigat na bagay mula sa aking dibdib. Ang pagpapatawad sa sarili, iyon pala ang pinakamahirap ngunit pinakamahalagang laban. Ang bagong kaliwanagan na ito ay nagbigay sa akin ng lakas para harapin ang isa pang nasirang relasyon, ang relasyon ko sa aking mga anak. Isang gabi, pinuntahan ko si Mia sa kanyang kwarto. Gaya ng dati, abala siya sa kanyang telepono. Hindi ako pinapansin. Umupo ako sa gilid ng kanyang kama. Anak, sabi ko, pwede ba tayong mag-usap? Hindi siya sumagot. Mia, alam kong galit ka sa akin. Sabi ko, ang aking boses ay mahina ngunit tapat at may karapatan kang magalit. Dahil si Mama nagkamali is ang napakalaking pagkakamali. At dahil sa pagkakamaling iyon, nasaktan ko kayong lahat, lalo na si Papa mo. Nakita ko ang bahagyang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Hindi ko na maibabalik ang dati, anak, at hindi ko pipiliting intindihin mo ang mga bagay na kahit ako ay nahihirapang intindihin. Pero gusto ko lang malaman mo na araw-araw pinagsisisihan ko ang lahat at araw-araw susubukan kong maging isang mas mabuting ina para sa inyo. Patawarin mo si Mama. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, tumingin siya sa akin. At sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang kislap ng dating lambing. Hindi niya ako niyakap. Hindi niya sinabing pinapatawad na niya ako. Ngunit ng gabing iyon, bago siya matulog, dumaan siya sa aking silid. "Good night, Ma," bulong niya. Iyon lang. Ngunit para sa akin, iyon ay sapat na. Iyon ay isang simula. Ang aming facilitator sa Akay ay laging nagsasabi, hanapin ninyo ang bagay na nagbibigay buhay sa inyo bago pa man dumating ang inyong mga asawa.
At para sa akin, iyon ay ang lupa, ang mga halaman. Ang paglikha ng ganda mula sa isang blankong espasyo. Dati akong isang landscape artist. Sinimulan kong ayusin ang hardin ni Mama na matagal nang napabayaan. Ang pagbunot ng mga damo ay parang pag-alis ng mga pait sa aking puso. Ang pagtatanim ng mga bagong bulaklak ay parang pagbibigay ng bagong pag-asa sa aking sarili. Sa bawat pagdilig ko, sa bawat pag-aalaga ko, naramdaman kong hindi lang ang hardin ang aking binubuhay, kundi pati na rin ang aking kaluluwa. Isang araw, isang kaibigan ni Mama na bumisita sa amin ang namangha sa hardin. Trisha, ang ganda! Pwede mo bang ayusin din ang hardin ko? Babayaran kita. At doon isang ideya ang nabuo. Paano kung paano kung ito na ang aking bagong simula? Sa tulong ng isang maliit na pautang mula kay Mama, bumili ako ng mga bagong kagamitan. Gumawa ako ng isang simpleng portfolio ng aking mga gawa. Nagprint ako ng mga business cards, T. Ramos Landscaping and Garden Design. Ang paghawak ko sa mga card na iyon ay isang pakiramdam ng tagumpay. Ito ay akin, sarili ko. Habang abala ako sa pagbuo ng aking bagong buhay, ang proseso ng annulment ay tahimik na umuusad sa likod. Dahil hindi na ako lumalaban, naging mas mabilis ang lahat. Ang bawat sulat mula sa abogado ko ay isang paalala pa rin ng sakit, ngunit hindi na ito kasing tindi ng dati. Ito ay naging isang proseso na lang na kailangan kong pagdaanan. Isang pagtanggap sa katotohanan iyon na ang katapusan ng aming kasal. Ang aking maliit na negosyo ay unti-unting nakilala sa aming lugar. Mula sa isang hardin, naging 2 hanggang sa naging 5. Ang bawat proyekto ay isang bagong hamon, isang bagong pagkakataon para patunayan sa sarili ko na may halaga ako, na may kaya akong gawin. Isang araw, isang malaking pagkakataon ang dumating. Nakatanggap ako ng isang tawag. Isang malaking developer nagtatayo ng isang bagong high-end condominium sa Alabang. Kailangan daw nila ng isang landscape artist para sa kanilang malawak na hardin at mga amenities. Inimbitahan nila ako para sa isang consultation. Ang kaba at pananabik ay naghalo sa aking dibdib. Ito na ang pinakamalaking proyekto na hahawakan ko, kung sakali. Dumating ako sa construction site, dala ang aking portfolio, sinalubong ako ng project manager. Inilibot niya ako sa lugar. Habang ipinapaliwanag niya ang kanilang mga plano, ang aking isip ay puno na ng mga ideya. Ang lead contractor namin ay darating din anumang sandali, sabi ng project manager. Gusto kanyang makilala para masigurong magiging magkatugma ang inyong mga disenyo. Tumango ako, abala sa pagtingin sa mga blueprint. Ilang sandali pa, isang pamilyar na pickup truck ang pumarada sa aming tabi. Bumaba mula dito ang isang lalaking nakasuot ng hard hat at construction vest. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit. Ang aking paghinga ay tila huminto. Ang mundo ay tila bumagal sa pag-ikot. Good morning, Engineer De Villa, bati ng project manager. Humarap siya sa amin. At ang aming mga mata ay muling nagtama. Si Vince. Nakatayo kaming dalawa sa gitna ng isang construction site, napapaligiran ng alikabok at ingay ng mga makina. Ang lalaking pilit kong tinatakasan sa aking isipan, ang lalaking pilit kong binibitawan ay siya palang kaharap ko ngayon, hindi bilang asawa, hindi bilang kaaway, kundi bilang isang kasamahan sa trabaho. Mr. De Villa, sabi ng project manager, walang kamalay-malay sa bigat ng hangin sa pagitan namin. I'd like you to meet Trisha Ramos. Siya ang kinukonsidera naming maging landscape artist para sa proyektong ito. Inilahad ni Vince ang kanyang kamay. Isang kilos na profesional, isang kilos na malamig. It's a pleasure to meet you, Miss Ramos. Sabi niya, ang kanyang boses ay formal.
Nanginginig kong inabot ang kanyang kamay. Ang dating pamilyar na init ng kanyang palad ay napalitan ng isang malamig at pormal na pagkakamay. Naghawak ang aming mga kamay sa ibabaw ng mga blueprint ng isang proyektong pareho naming gustong buuin. Ang tadhana ay may isang kakaibang paraan ng paglalaro. Ang batas ay pilit kaming pinaghihiwalay. Ngunit ang aming mga propesyon, ang aming mga pangarap, ay muling pinagtagpo ang aming mga landas. At sa pagkakataong ito, sa ilalim ng ibang mga tuntunin sa isang bagong larangan. At sa aming harapan, hindi ko alam kung paano kami maglalaro. Ang unang project meeting namin ay isang pagsubok sa aking bagong tuklas na katatagan. Pumasok ako sa conference room, dala ang aking mga plano at isang pusong pinatibay ng maraming buwan ng paghilom. Nandoon na silang lahat, ang mga developer, ang mga arkitekto, at sa dulo ng mahabang mesa nakaupo si Vince. Nang magtama ang aming mga mata, isang mabilis na kislap ng nakaraan ang dumaan sa pagitan namin. Ngunit agad itong napalitan ng isang blankong profesionalismo. Good morning. Bati ko sa lahat, ang aking boses ay mas matatag kaysa sa inaasahan ko. I am Trisha Ramos, and this is my vision for the Serenity Gardens. Inilatag ko ang aking mga disenyo. Nagpaliwanag ako tungkol sa mga halaman na aking pinili, sa daloy ng mga landas, sa konsepto ng kapayapaan at pagbangon na gusto kong iparating. Habang nagsasalita ako, naramdaman ko ang pagbabago sa tingin ni Vince. Ang dating pagkadismaya ay napalitan ng isang hindi maikakailang paghanga. Nakikita niya ngayon hindi ang asawang nagkamali, kundi ang isang profesional na may husay at pangarap. Sa sandaling iyon, naramdaman kong pantay na kami. Ang aming pagsasama sa trabaho ay naging isang masalimuot na sayaw. Nag-iingat kami sa bawat hakbang, sa bawat salita. Ang aming mga pag-uusap ay laging tungkol sa trabaho, sa kalidad ng lupa, sa sistema ng patubig, sa timeline ng proyekto. Walang personal na tanong, walang anumang bakas ng aming nakaraan. Ngunit sa ilalim ng profesional na pagtrato na ito, isang bagong uri ng pagkakakilala ang nabubuo. Nakikita ko siya ngayon hindi bilang ang lalaking sinaktan ko, kundi bilang si Engineer De Villa, isang magaling at dedikadong pinuno. Nakikita ko kung paano siya nirerespeto ng kanyang mga tauhan, kung paano niya sinusolusyunan ang mga problema ng may kahusayan. Ang lalaking minahal ko ay naroon pa rin, nakatago sa likod ng mga blueprint at hard hat. At naniniwala akong nakikita niya rin ang pagbabago sa akin. Ang Trisha na dati umaasa lang sa kanya ay napalitan ng isang babaeng kayang tumayo sa sariling mga paa, na kayang makipagdebate tungkol sa disenyo, na may sariling boses at sariling kapangyarihan. Isang bagong uri ng respeto ang dahan-dahang nabubuo sa pagitan namin. Isang gabi, dahil sa isang paparating na deadline, kami na lang dalawa ang naiwan sa site office. Malakas ang ulan sa labas, imposibleng umuwi. Ang katahimikan sa pagitan namin ay hindi na kasing bigat ng dati. Gusto mo ng kape? Tanong niya, tumatayo para magtimpla. Salamat, sagot ko. Inabot niya sa akin ang isang tasa. Kamusta na pala ang negosyo mo? Tanong niya. Ang unang personal na tanong sa loob ng maraming buwan. Okay naman, sabi ko. Maraming kliyente. Mahirap pero masaya. Tumango siya. Good for you, Trisha. You deserve it. Ikaw, kamusta ka na? Nagbuntong hininga siya, nakatingin sa labas ng bintana sa malakas na buhos ng ulan. Bumabawi na rin. Ang kumpanya, medyo nalugi noong una, pero ngayon unti-unti nang bumabangon. Ang pag-amin niyang iyon ay isang malaking bagay, isang pagpapakita ng kahinaan na matagal na niyang hindi ipinapakita sa akin. Sa sandaling iyon, sa gitna ng malakas na ulan, kami ay naging dalawang tao lang na nag-uusap. Hindi mag-asawa,
hindi magkaaway. Dalawang taong parehong nasaktan, parehong bumabangon. Ang kapayapaan na iyon ay sinubok ng muling pumasok sa eksena ang pangatlong tao sa aming kwento. Isang tanghali, habang nasa site ako, isang pamilyar na kotse ang pumarada. Bumaba mula dito si Adi, may dalang isang lunchbox. Naglakad siya papalapit kay Vince na agad siyang sinalubong ng isang ngiti at isang halik sa pisngi. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko sila ng harapan bilang isang mag-asawa. Hindi na siya si Ate Balbuena, ang abogadong walang puso. Siya na si Adi, ang babaeng nagpapasaya kay Vince. Ang babaeng nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Mula sa malayo, pinanood ko sila. Umupo sila sa isang bench, pinagsaluhan ang pagkain. Nagtatawanan. Ang eksena ay simple, ordinaryo. Ngunit para sa akin, ito ay isang malakas na pahayag. Ang pait ng selos na inasahan kong maramdaman ay hindi dumating. Ang naramdaman ko ay isang mapait na pagtanggap. Sila na, at masaya sila. At sa kaibuturan ng aking puso, alam kong iyon ay isang bagay na hinding-hindi ko na maibibigay kay Vince. Makalipas ang ilang araw, nagkasalubong kami ni Adi sa maliit na coffee kiosk sa site. Kaming dalawa lang. Ang awkward na katahimikan ay halos nakakabingi. Siya ang unang nagsalita. Maganda ang mga plano mo para sa Hardin, sabi niya. Lalo na yung bahagi ng mga Zen garden. It will bring a lot of peace to the residents. Sal, amat, sagot ko. Iyon naman talaga ang layunin. Tumingin siya sa akin. Trisha, masaya si Vince. Alam ko, sabi ko, isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking labi. Nakikita ko. Hindi na namin kailangan ng maraming salita. Sa maikling pag-uusap na iyon, isang hindi nakikitang kasunduan ang nabuo, isang tigil putukan. Hindi kami magiging magkaibigan, ngunit hindi na rin kami magkaaway. Kami ay dalawang babae na ang mga buhay ay pinag-ugnay at winasak ng iisang lalaki. At pareho naming natagpuan ang aming sariling mga landas patungo sa kapayapaan. Ang aming propesyonal na relasyon ni Vince ay nasubok sa pinakamatinding paraan isang gabi. Isang malaking tubo ng tubig ang pumutok sa construction site, malapit sa lugar kung saan nakatanim na ang mga mamahaling puno na inimport pa namin. Isang emergency. Tumakbo kami pareho sa site. Sa gitna ng gabi, ang tubig ay mabilis na tumataas. Kailangan naming kumilos ng mabilis. Kailangan nating ilihis ang agos ng tubig, sigaw ni Vince sa gitna ng ingay. May kanal sa likod, pwede nating hukayin para doon dumaan ang tubig. Sigaw ko pabalik. Sa loob ng ilang oras, nagtrabaho kami ng magkatuwang. Nag-utos siya sa kanyang mga tauhan. Nagbigay ako ng direksyon kung paano poprotektahan ang mga halaman. Ang aming dating samahan bilang mag-asawa, bilang isang team, ay muling lumabas. Ngunit ngayon, ito ay iba. Mas mahusay, mas may respeto. Mag-uumaga na nang sa wakas ay makontrol namin ang sitwasyon. Ang mga puno ay nailigtas. Pareho kaming pagod, basang-basa at puno ng putik. Ngunit sa aming mga mukha, may isang nangiti ng tagumpay. We did it, sabi niya, humihingal. We did it, ulit ko. Habang sumisikat ang araw, sa gitna ng aming munting tagumpay, tinitigan niya ako. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Trisha, sabi niya, may kailangan kang malaman. Kinabahan ako. Ang mga papeles para sa annulment, pirmahan na lang ang kulang. Next week na, sabi niya. Ang balitang dati wawasak sa akin ay ngayon ay isang simpleng katotohanan na lang. Ngunit mayroon pa siyang idinugtong. Si Adi at ako, napag-usapan na namin. Huminga siya ng malalim. Magpapakasal na kami, isang bomba, isang tahimik na bomba na sumabog sa aking harapan. Ang huling, pinal na tuldok sa aming kwento. Ito na iyon, ang sandaling dapat sana'y magpapaiyak sa akin, magpapasigaw sa akin sa sakit.
Ngunit isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa akin. Tumingin ako sa kanya, sa lalaking minahal ko ng kalahati ng aking buhay, sa ama ng aking mga anak, sa lalaking sinaktan ko at sumakit sa akin. At isang tunay, maliit at mapayapang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Congratulations, Vince, sabi ko. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong totoo ang bawat salita. I'm happy for you. Ang huling akto ng aming pag-ibig ay hindi isang halik o isang yakap. Ito ay isang pagbitaw, isang pagpapalaya. At sa pagsikat ng araw sa aming harapan, sa wakas, pareho na kaming malaya. Ang reaksyon ni Vince sa aking pagbati ay isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan. Isang saglit na katahimikan, pagkatapos ay isang malungkot ngunit magalang na pagtango. Salamat, Trisha, sabi niya. Iyon lang. Ngunit sa dalawang salitang iyon, naramdaman ko ang bigat ng aming pinagsamahan at ang gaan ng aming pagpapalaya. Sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, nagkaintindihan na kami. Lumipas ang isang linggo. Ang araw ng pinal na pagpirma ng aming annulment ay dumating. Sa opisina ng aking abogado, sa harap ng isang notaryo, pumirma ako sa mga dokumentong formal na wawakasan sa aming 15 taong kasal. Ang dulo ng ballpen na dumadampi sa papel ay tila mas maingay pa sa kahit anong sigaw. Bawat guhit ng aking pirma ay isang pagputol sa nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ng sakit, wala ng pait. Tanging isang malalim na kapayapaan at pagtanggap. Pagkatapos kong pumirma, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang kalangitan ay asul at walang ulap. Isang simbolo ng bagong kabanata na naghihintay para sa akin. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang buhay ay nagpatuloy at ang mga sugat na dati sariwa ay unti-unting naghilom at naging mga peklat na lamang. Ang aming pamilya ay hindi na binuo, ngunit natuto kaming bumuo ng isang bagong uri ng samahan. Natuto kaming maging magulang sa aming mga anak kahit na hindi na kami mag-asawa. Ang aming mga pag-uusap ay naging mas magaan. Napag-uusapan na namin ang tungkol sa grades ni Mia or sa basketball practice ni Josh nang walang anumang tensyon. Natuto kaming maging isang team para sa kanila. Isang araw sa isang PTA meeting sa eskwelahan, nagkita-kita kaming lahat. Ako, nakaupo sa isang hilera. Sa kabilang dulo, si Vince at si AD. Ang mga ibang magulang ay sumusulyap, nagbubulungan, naghihintay ng drama. Ngunit wala silang nakuha. Sa halip, pagkatapos ng meeting, lumapit sa akin si AD. Trisha, aalis na kami, sabi niya, isang magalang na ngiti sa kanyang labi. Maganda ang naging report mo sa klase ni Mia kanina. You should be proud. Salamat, Adi, sagot ko. Kayo rin, ingat sa biyahe. Isang simpleng palitan ng mga salita, ngunit sa likod noon ay isang malaking pagbabago. Isang pagtanggap sa aming mga bagong papel sa buhay ng isa't isa. Kami ay naging isang modernong pamilya, konektado hindi sa pag-ibig, kundi sa aming parehong pagmamahal para sa mga bata. Ang T. Ramos Landscaping ay namukadkad. Ang proyekto sa Alabang ay naging isang malaking tagumpay at nagbukas ito ng maraming pinto para sa akin. Naging laman ako ng mga magazine tungkol sa interior design at architecture. Ang aking kwento, isang babaeng nagsimula muli, ay naging inspirasyon sa iba. Ngunit para sa akin, ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagkilala ng iba, kundi ang pagkilala kong muli sa aking sarili. Bawat hardin na aking dinidisenyo ay isang piraso ng aking kaluluwa. Isang testamento na mula sa isang magulo at sirang lupa. Kayang-kaya mong lumikha ng isang bagay na maganda at puno ng buhay. Ang pinakamahalagang hardin na aking inalagaan ay ang relasyon ko sa aking mga anak. Si Josh ay bumalik sa pagiging masayahin. Si Mia naman, ang aking rebelding anak, ay unti-unting bumabalik sa akin. Isang gabi,
Habang naghahanda kami ng hapunan, bigla siyang nagsalita. Ma, sabi niya, hindi tumitingin sa akin. Sorry? Para saan, anak? Para sa lahat ng sinabi ko sa'yo noon, sabi niya. Nagalit ako sa'yo. Hindi naman talaga ikaw ang kinagagalitan ko. Galit lang ako sa sitwasyon at sa'yo ko na ibunton. Sorry, ma. Binitawan ko ang aking ginagawa at niyakap siya ng mahigpit. Naiintindihan kita, anak, at matagal na kitang pinatawad. Sa yakap na iyon, ang huling tinik sa aking puso ay tuluyan ng natanggal. Ang pagpapatawad ng aking anak ang siyang tuluyang naghilom sa aking mga sugat. Isang araw, isang imbitasyon ang dumating sa aking mail. Gawa sa simple ngunit eleganteng papel. Sa loob nakasulat ang mga pangalan ni na Vincent de Villa at Adriana Balbuena. Inaanyayahan ako sa kanilang kasal. Tinitigan ko ang imbitasyon. Ang puso ko ay kalmado, walang kirot, walang pait. Ang naramdaman ko lang ay isang tahimik na saya para sa kanila. Hindi ako pumunta sa kasal. Alam kong iyon ay isang araw na para lang sa kanila. Ngunit nagpadala ako ng regalo, isang batang puno ng olibo, nakalagay sa isang magandang paso na may isang maliit na card para sa inyong bagong simula. Naway maging simbolo ito ng kapayapaan, katatagan at isang pag-ibig na tatagal habang buhay. Congratulations. Roarsha Trisha. Iyon ang aking huling paalam sa aming nakaraan. Isang tunay na pagpapala para sa kanilang kinabukasan. Ang huling eksena ng aking kwento ay hindi sa isang malaking entablado o sa harap ng maraming tao. Ito ay sa isang lugar na tahimik, sa isang lugar na sagrado para sa akin, sa hardin ni Mama. Ang lugar kung saan ako unang natutong magtanim muli ng pag-asa. Ang hardin ngayon ay isang paraiso, puno ng mga makukulay na bulaklak na mga mayayabong na halaman. Dito ko ginugugol ang aking mga libreng oras. Isang linggo ng hapon habang abala ako sa pag-aalaga ng aking mga rosas, tumatakbong lumapit sa akin sina Mia at Josh. May dala silang mga pandilig. Mama, help us water the sunflowers, sigaw ni Josh. Be careful with the orchids, ma, paalala ni Mia. Nagtawanan kami, naglaro, nagdilig ng mga halaman. Ang aming mga halakhak ay sumasabay sa huni ng mga ibon. Mula sa bintana ng kusina, nakita ko si Mama, nakangiting pinapanood kami. Sa sandaling iyon, habang ang aking mga kamay ay puno ng lupa at ang aking puso ay puno ng pagmamahal mula sa aking mga anak, naramdaman ko ang tunay na kaligayahan. Isang kaligayahang hindi nakadepende sa isang lalaki, sa isang titulo o sa isang kasal. Ang pamilya pala ay hindi isang perpektong larawan. Ito ay isang hardin. Kailangan mong alisin ang mga damo. Kailangan mong diligan araw-araw. Minsan, may mga parte na nalalanta. Ngunit kung patuloy mo itong aalagaan, kung patuloy kang magtatanim ng pagmamahal, sa huli, mamumulaklak ito sa isang paraang hindi mo inaasahan. Ang aking buhay ay ang aking hardin. Magulo minsan, hindi perpekto. Ngunit ito ay akin. Ako ang nagtanim. Ako ang nag-alaga. At ngayon, sa wakas, inaani ko na ang bunga ng aking paghihirap, ang kapayapaan.